Kasabay ng pamumukadkad ng mga bulaklak ay ang halimuyak ng kaaya-ayang amoy. Kadikit na ang fragrant smell kapag pag-uusapan ng mga bulaklak. Sa katunayan, kapag may nakita o di kaya'y may binigyan ng isang bulaklak, ang pag-amoy nito ay ang common pero unconscious na ginagawa sa bulaklak. Ngunit alam ba ninyong may mga bulaklak na hindi lamang di kaaya-aya ang amoy, kundi amoy ng nabubulok na patay o yung rotten corpse pa? Halika't kilalanin natin ang world's rarest, stinkiest, and largest flower, ang Rafflesia. Sa kabila ng nadiskubre ng isang French naturalist na si Louis Deschamps sa Java, Indonesia ang bulaklak na ito noong later part ng 18th century, naipangalan ito kay Sir Thomas Stanford Raffles, ang founder ng British colony of Singapore. Kaya ito ay tinawag na Rafflesia. Ang Rafflesia ay matatagpuan lamang sa mga certain forest of Southeast Asia. At dahil nga sa kakaibang katangian nito, nabansagan din itong simbolo ng kamatayan sa iba't ibang kultura at tribo sa Timog Silangang Asya. Hindi rin alam ng karamihan na nagbe-bear pala ng prutas ang bulaklak na ito. Sa pag-aaral, isang berry fruit ang namuo by perigon lobes of a female flower. Pagkatapos na kumulubot na ang flower at nag-turn into black na ito, hudyat na nasa fruiting phase na ang Rafflesia. Ito ang resulta sa obserbasyon sa isang species nito sa Philippines, partikular na sa Pantabangan, Nueva Ecija. Sa ilang bahagi ng Southeast Asia, kinakain din ang mga buds ng Rafflesia, dahilan para sa mga successful attempts in cultivating them for food. Part ito ng ilang delicacy sa Thailand at Malaysia. Bukod pa rito, may medicinal effect din daw ang mga Rafflesia. May dalawang essentials ang Rafflesia para mabuhay. Ang tetrastigma vine, kung saan sila tumutubo at kumukuha ng tubig at nutrients na parang parasite na hindi naman naaapektuhan ng host. At ang pollinators nito na may specific lang na insekto, ang mga carrion flies. Sila din ang isang dahilan why this flower smells this way. Inviting kasi ang rotten smell sa mga carrion flies that pollinate the flower. Dahil din sa mga host vine na tetrastigma, madalas na nakikitang nasa matataas na bahagi ang mga bulaklak at hindi lang sa lupa na parang nakakaakyat sila. Depende sa species kung gaano kalaki ang mga Rafflesia. Ang pinakamalaking species ay ang Rafflesia arnoldi na may timbang na 20 pounds at taas na 3 feet. Ang mga petals nito ay may 70 to 110 centimeters on forest grounds. Ang Rafflesia consueloe ang pinakamaliit sa mga species ng bulaklak na ito. It is the newest one discovered on Luzon Island, Philippines. Its flower is only 9.73 centimeters in diameter when it is fully blooming. Generally, ilang araw lang ang pagbubloom ng mga Rafflesia bago ito malanta. Napakaliit na panahon in contrast sa buong buhay nito. Para magkaroon ng flower buds, 21 months ang kailangan at another 9 months naman para mamulaklak ang buds. Around 3 to 4.5 years ang buhay ng Rafflesia para mamulaklak lang ng 3 to 7 days. Ito ay isa sa mga rason kung bakit rarest na bulaklak ang Rafflesia. Ang isa pang rason ay ang kakulangan ng female flowers kaysa mga male flowers. Ang ratio ay 22:8. 28% lamang ang mga babaeng bulaklak against male. Mas mahaba kasi ang cycle ng mga babae. Aabot ang ibang species ng 5 years kumpara sa 2 hanggang 2.5 years lang sa mga lalaki. Ano pa bang sorpresang malalaman natin sa kalikasan? Mga nilikhang sadyang kakaiba at paminsan-minsan ay hindi akma sa kung ano ang nakasanayan. Ang pagtalakay natin sa mga Rafflesia ay hindi lamang para sa inyong kaalaman.
kalakip din nito ang implikasyong mapanatili natin ang natural na bigay ng dakilang manlalalang. Habang tayo'y namamangha sa mga karunungang natututunan natin sa iba't ibang mga nilalang, isipin din natin kung paano maingatan para makita pa ng susunod na henerasyon ang kanyang wonders of creations.